So mga tol, alam na nga po ng karamihan na ang sunod na makakalaban ni Naoya Inoue pagkatapos niyang talunin si TJ Duheny ay itong si Australian Sam Goodman na balak po manong ganapin sa December 24 sa bansang Japan. Bukod nga po kay Sam Goodman mga tol, balak din paglabanin si Naoya Inoue at 3 Division World Champion Japanese Junto Nakatani sa susunod na taon. So nagsalita na nga po itong si Junto Nakatani mga tol tungkol sa usaping labanan nila ni Naoya Inoue. Ayon kay Nakatani mga tol, aakyat daw talaga siya ng Super Bantamweight Division upang harapin si Naoya Inoue. Pero lalaban muna daw siya ng 1 hanggang 2 laban. At kapag nahirapan na daw siya sa timbang ng Bantamweight Division, doon na daw siya aakyat ng Super Bantamweight. Target nga ni Nakatani mga tol na makipag-unification ng mga titulo sa kahit sinong kampiyon sa division niya. Pagkatapos daw niyan, aakyat na daw siya ng Super Bantam para harapin ang The Monster. Kapag natalo nga daw niya si Naoya Inoue mga tol, isang malaking recognition daw ang matatanggap niya. Gustong gusto umano kasi niya maging rank number 1 sa pound for pound. Malaking laban nga daw si Inoue mga tol. At yan daw ang magdadala sa layunin niya maging pound for pound king. Sa kabilang banda naman mga tol, nakalapag na nga po sa bansang Cambodia kahapon ang Team Tapales. Sa mga hindi po nakakaalam mga tol, ngayong Sabado na po lalaban si Tapales kontra dito kay Saurabh Kumar ng India. Kaya suportahan po natin ang laban na yan mga tol. Ilang araw na lang po yan. Huwag din po natin kalimutan mga tol na sa Sabado na din lalaban itong si Carl James Martin sa Mexico. Haharapin naman po nito ang Meksikano na si Anthony Jimenez. Parehas na araw nga po ang laban ni Tapales at Carl James Martin. Pero mukhang magkaibang oras naman yan mga tol. Sa ibang banda naman mga tol, former 3 Division World Champion Janrel Casimero, ganadong-ganado sa kanyang pag-iinsayo. Mukhang desidido talaga si Casimero mga tol na baklasin ang panga na makakalaban niyang si Saul Sanchez sa October 13 sa Japan. Pinakita po kasi ni Casimero mga tol sa unang pagkakataon ang mga malalakas na suntok niya. Bukod dyan mga tol, pinapalakas ni Casimero ang stamina niya. Alam kasi niya matindi itong makakalaban niyang si Saul Sanchez. At ang laban na yan mga tol, ang magdadala para makuha niya ulit ang atensyon ni Naoya Inoue. Naka 23 rounds nga po na mid session si Casimero. Halos ayaw pa nga pong huminto ni Casimero mga tol, kung hindi lang siya pinigilan ng kasamahan niya. Pagkatapos ng meets mga tol, sumuntok pa ito sa heavy punching bag. Wika nga po ng coach at kapatid ni Cuadro Alas na si Jason Casimero. Pagkatapos umano ng laban ni Casimero dito kay Saul Sanchez, iko-call out umano ni Cuadro Alas itong si Inoue sa harap ng mga Japanese. Sasabihin daw ni Casimero mga tol na maglaban na sila ni Inoue. At bakit daw siya iniiwasan? Binanatan nga po ni Jason Casimero mga tol ang mga nagsasabi na wala daw makukuha si Inoue kay Casimero dahil wala naman daw itong belt. Banat nga po ni Jason mga tol, bakit daw noong may belt pa si Cuadro Alas, hindi naman daw pinalagan ni Inoue? Noong mapunta daw kay Paul Butler yung belt ng utol niya, saka daw lumaban itong si Inoue kay Butler. Dagdag pa ni Jason mga tol, bakit daw itong si TJ Duheny na wala naman daw belt, pinalagan daw ni Inoue? Kaya sa mga nagsasabi daw na walang makukuha si Inoue kay Casimero, mga wala daw silang alam. Sa iba pang balita mga tol, promoter ni Casimero na si Masayoki Ito ng Treasure Boxing Promotion, sinabi kong si Casimero daw yung nakalaban ni Inoue noong Martes, mas tatauhin daw yung laban. Makikita po kasi mga tol na hindi napuno yung Ariake Arena sa laban ni Inoue versus Duheny. Si Casimero daw kasi mga tol ang gustong makita ng mga Japanese na makalaban ni Inoue. Kumbaga, may story daw kasi yung dalawa mga tol. Dati na dapat silang maglalaban, hindi lang natuloy. Kaya kapag natuloy daw ang Inoue versus Casimero, tatauhin daw ang laban na yan.